Israeli military mayroong sekreto at matinding armas na gagamitin laban sa Iran. Magsisilbi itong tugon sa ginawang pagpapaulan ng Iran ng halos 200 na mga missile sa Israel. Hindi ordinaryo ang armas na ito ng Israel dahil isa lamang sila sa mga bansang mayroong ganito kalupit na kakayahan. Ano kaya ang armas na ito at talaga bang kaya nitong sirain ang puwersa ng Iran? At Amerika at G7 aprobado ang gagawing paghihiganti ng Israel. Mga nuclear facility ng Iran kasama ang oil industry magiging pangunahing target ng IDF. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ayon sa dating Prime Minister ng Israel na si Ehud Barak, maaring maglunsad ang Israel ng isang malawakang pag-atake sa mga pasilidad na nauugnay sa nuclear at oil industry ng Iran. Walang duda talagang hindi raw magdadalawang isip ang IDF na tutugon sa ginawang pag-atake ng Iran noong Martes na may higit sa 180 ballistic missile. Maobliga raw nagaganti ang Israel dahil kahit sinong bansa raw ay talagang tutugon kung makakaranas ng parehong pag-atake na ginawa ng Iran. Dagdag pa nito, ang magaganap sa Iran sa hinaharap ay makikita kung ano ang ginawa ng Israel noong linggo sa mga pasilidad ng langis, power plant at pantalan na kontrolado ng Houthi sa Yemeni port ng Hodeidah. Inatake ng Israel ang mga pasilidad na ito at pantalan isang araw matapos maglunsad ng mga missile ng Houthi na nakatutok sa International Airport ng Israel sa labas ng Tel Aviv. Dahil umano sa bagsik ng pag-atake ng Iran, maaring isang napakalaking pag-atake rin daw ang gagawin ng IDF at maaari itong maulit ng higit sa isang beses. Umaapoy ngayon sa galit ng Israel mga kapatid. Ito'y matapos maglunsad ang Iran ng napakaraming ballistic missile sa Israel noong Martes ng gabi na nagresulta ng pagsilong ng halos 10 milyon katao sa mga bomb shelter habang ang mga projectile at interceptor ay tila naghahabulan sa itaas ng kalangitan. Matapos ang pag-atake ng Iran, agad itong binalaan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na nakagawa ito ng isang malaking pagkakamali at talagang babayaran nila ito. Bagaman naging epektibo ang air defense ng Israel, ngunit may isang missile na talagang nakalusot at tumama sa isang paaralan sa Gadera sa gitnang Israel. Lumahok din ang US sa pagdepensa sa Israel sa pamamagitan ng maagang pagdetect ng mga banta mula sa Iran at pagharang ng ilang mga missile. Ngayon mga kapatid, ayon sa Pangulo ng US na si Joe Biden, tinalakay na ng kanyang administrasyon ang mga posibleng plano ng Israel na atakihin ang oil industry ng Iran bilang pagganti sa pag-atake ng Iranian ballistic missile noong Martes. Nag-usap na ang mga opisyal ng US at Israel tungkol sa isang nararapat na tugon ng Israel sa isang Iranian salvo ng 181 ballistic missile noong Martes na ang karamihan sa mga ito ay naharang kahit na ang ilan ay bumagsak sa paligid ng mga base militar. Ang pag-atake ng Iran ay nagsisilbi nitong tugon sa pagpaslang ng Israeli sa pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah sa isang airstrike sa Beirut noong Biyernes. Sinabi rin ni Biden na ang US at ang mga Western allies nito sa G7 ay sumang-ayon na ang Israel ay may karapatang tumugon sa ginawa ng Iran. Ngunit nagpahayag ito ng pagtutol sa anumang pag-ataking gagawin sa nuclear program ng Iran. Base sa mga eksperto, kung sakaling ang nuclear facility talaga ng Iran ang atakihin ng Israel, walang duda na maglilikha ito ng mas matinding digmaang kanilang kakaharapin. Kaya naman upang makaiwas sa ganitong senaryo, kailangan gumawa ng Israel ng isang hakbang na bagamat nakakapinsala pero hindi maglilikha ng isang malawak na conflict. Isang ulat ang inilathala noong October 3, 2024 kung saan sinabi rito na mas nakakapinsala raw ang sekretong armas ng Israel kung ito ang kanilang pipiliin laban sa Iran. Ito'y matapos ilunsad ng Iran ang napakaraming missile sa Israel na agad namang binalaan ng Israel Prime Minister na si Benjamin Netanyahu ang bansa na magbabayad ang mga ito sa kanilang ginawang pag-atake. Nagbigay na ng advice ang Amerika sa Israel tungkol sa isang nararapat na tugon laban sa Iran upang maiwasan ang isang mas malawak na digmaang pangrehiyon. Ngunit ang impluensya ng US ay maaring limitado lamang at hindi nito mapipigilan o mahuhulaan kung ano ang magiging susunod na hakbang ng Israel. Ang matatag na paninindigan ni Benjamin Netanyahu ay nagpapahiwatig na talagang magkakaroon ng isang matinding ganti ang militar ng Israel sa Iran. Ngunit ang tanong mga kapatid, hanggang saan nga ba hahantong ang Israel sa kanilang gagawing paghihiganti? Kung matatandaan, minsan ang tumugon ng Israel sa Iran noong maglunsad din ang mga ito ng sangkatutak na drone at missile sa Israel. Tinarget noon ng IDF ang ilan sa mga military installation ng Iran na naglalayong makaiwas sa isang mas malaking kaguluhan. Ngunit nagiging mas malawak na ang ginagawang mga pag-atake ng Iran na maaring magtulak sa Israel na gumawa ng mas agresibong mga aksyon kabilang ang pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran o mga pangunahing infrastruktura. Ayon sa dating opisyal ng US intelligence sa Iran, alam ng Israel na talagang posibleng dadana sila ng isang malawakang digmaan laban sa Iran kung magiging padalos-dalos ang kanilang mga aksyon.
Wala umano silang tiyak na suportang militar mula sa Amerika, kaya naman gagawa ngayon ng Israel ng isang mapanghas na hakbang kung saan mas palalakasin nito ang kanilang technological superiority at kasanayang militar upang atakihin at paniguradong mapipinsala ang anumang target sa Iran. Halimbawa, kailangang maingat ang Israel sa kanilang gagawing paghihiganti upang hindi ito magresulta sa isang malawakang pakikidigma habang naihahatid din ito ang mensahe sa Iran. Sa ganitong senaryo, ilalabas ngayon ng Israel ang kanilang sikretong armas, ang cyber attack sa mga mahahalagang teknolohiya ng militar ng Iran o maging sa kanilang nuclear infrastructure. Eksperto ang Israel sa ganitong pakikidigma mga kapatid, ilang beses na nila itong napatunayan. Halimbawa, nito lamang nakaraang linggo, nagulat ang buong mundo sa ginawa ng militar ng Israel kung saan naantala nito at sabay-sabay na napasabog ang mga pager at walkie-talkie ng Hezbollah sa Lebanon na agad pumaslang ng marami at nagkaroon ng libu-libong malubhang nasugatan. Nagpapakita lang ito kung gaano kasuperior ang kanilang kakayahan pagdating sa cyber operation. Matagal nang nakikibahagi ang Israel sa isang shadow conflict sa Iran kung saan malimit itong nagsasagawa ng mga cyber attack, palihim na operasyon at proxy battle. Noong 2021, sinisi ng Iran ang Israel sa isang sabotage attack sa underground Natanz nuclear facility na puminsala sa mga centrifuges na ginagamit nito upang makakuha ng uranium. Pinutol ng pag-atake ang power supply sa buong pasilidad na nagresulta ng isang malawakang blackout sa buong Iran. Hindi direktang inangkin ng Israel na kasangkot sila sa pag-atake, ngunit malakas ang hinala ng Iran na walang ibang gagawa noon maliban sa Israel. Noong 2010, minsan na ring sinabotahe ang Natanz nuclear facility kung saan sinira ng Stuxnet computer virus ang mga centrifuges ng pasilidad. Ang nasabing computer virus ay pinagsamang ginawa ng Amerika at Israel upang pinsalain ang programang nuclear ng Iran. Ang Stuxnet ay itinuturing na ang unang digital weapon sa mundo. Ang malware ay tinatarget ang software ng Siemens Step 7 na mahalaga para sa pagkontrol ng mga gamit pang-industriya tulad ng mga centrifuges na ginagamit sa pagpapayaman ng uranium. Noon pa lang 2009, nagawa na ng Stuxnet na sirain ang humigit kumulang 1,000 centrifuges sa Natanz nuclear facility. Nagresulta ito ng pansamantalang paghinto sa mga enrichment activities ng Iran. Ang pag-aantala na ito ay nagpapahina sa mga ambisyong nuklear ng Iran ng ilang mga buwan o maging mga taon. Mayroong unit ang militar ng Israel na talagang nakatuon sa cyber operation at iba pang mahahalagang misyon para sa seguridad ng kanilang bansa. Ang cyber unit na ito ay tinatawag na Unit 8200. Katumbas ito sa National Security Agency ng Amerika at GCHQ ng Britain at ito ang pinakamalaking nag-iisang unit ng IDF. Ang mga aktibidad ng unit ay kadalasang napakalihim mula sa signal intelligence hanggang sa data mining at mga technological na pag-atake at strike. Ang ilan sa mga operasyon na di umano'y kinasangkutan nito ay kinabibilangan ng Stuxnet virus attack na nag-disable ng Iranian nuclear centrifuges, isang cyber attack noong 2017 sa State Telecoms Company ng Lebanon na Ugero, at ang pagpigil sa pag-atake ng ISIS sa isang civilian airliner na bumabiyahe mula Australia patungong United Arab Emirates noong 2018. Walang duda mga kapatid na talagang wala sa kalingkingan ng Israel ang Iran pagdating sa cyber warfare. Kaya naman kung ito ang kanilang gagamitin sa paghihiganti, paniguradong magugulat na naman ang kanilang mga kalaban at masosorpresa sa kanilang hindi inaasahan at animoy out of this world na mga aksyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!